Okay guys, mo-set up ko karong EW73 as access point with VLAN mode na siya. Later on, open niya po na itong admin for later settings sa mismong EW73. So, start ta. First, connect ta sa atong compass EW73. Connected na, so inputan ta sa iyang default IP. Password niya is admin. Okay, since nga wala pa ni siya nilagtan, so default settings pa ni siya, i-access point mode sa nato siya. Click AP. Then sanda lang yung IP address. Then yan PSY SSID, yan na PSY pa mo dito. Next, finish. So wait lang nato mo ganan lang EP after restart. So dili na taka-connect karon sa iyang admin, okay, naka-access point mode na siya. So atong buhaton karon mag static mode ta karon para ma-access gyapon nato iyang admin. So karon gawas lang yan na piece wifi connected diri. Tapos butangan na niyo ni dapat og internet connection ang iyang LAN port sa PoE. So connect sa piece wifi. Pag wala internet connection or wala router nga naka-connect sa iyang LAN, hindi mo siya ma-access. So connected siya, pero di nakaka-access ba sa iyang kaya naka-access point po na siya. So atong i-static IP na to siya. So open network sharing, center, change adapter settings, then right yung wireless connection, set na to iyang IP. So 192.168.10.1 man ang IP sa EW73. So yung itong .2. Then tab lang kanya din. Okay. So karon enter, ma-access na lang karon ng admin sa iyang dashboard sa EW73. So admin niya pa ng password. Then so ato sa network, then wireless. So mo na ni siya kanina. Ipo ato no password, wala kay VLAN. So ato ta diri sa VLAN, mag-add ang VLAN, kay VLAN mode mo nato ni siya. So unmanage VLAN ID 22 or 30, depende niya, or 2, 1, 1 to 5, 10, 11 na. Sige. Description, VLAN 22. Check kanimo. Then save. So na siya si VLAN 1. Balik ka sa wireless. So kaning magamit siya VLAN 1. Once na i-set na siya, apply nimo ni, dili na gid siya masulod ang iyang admin dashboard ani. Kaya naka-VLAN button siya. So para ma-access gyapon nimo siya, so dapat mag-create pa og another new SSID for settings na siya. Example, tangan mo siya og settings nga SSID, tangan mo password kunuhay, password 1234567 dapat kaning SSID dapat dili siya naka-VLAN para mo ni gamiton nimo ini mo access kasi mo ang EW73 later on. So on siya, and pwede mo siya i-hide lang para wala makita lang kanila naka-hide. Ikaw lang nakabaluan pati sa password. So apply. So once ka ma-apply na, mo connect ka karon sa settings nga SSID para dito ka mag-set up para sa VLAN. Dali lang. So ang kaisan na ni adto ka sa area or mag-change og IP, mag-change ka og SSID sa imong VLAN. So connect lang ka sa imong ikadong SSID, ma-open na nimong admin niya. Okay, diri pa ni kaniya na piece wifi, wala pa ni naka-VLAN mode. So dapat mo appear to karon ang katong
I mean, mo konekta sa ikadong SSID nato. Since gi-hide to nato siya, so mag-add network ta. Network, connect, settings. Okay. Password is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, connected sa settings. So, kahit i-refresh nato ni siya, makasulod ya punta. Okay. Pause admin. Balik ta sa wireless. So, karon diri na ko nakakonect karon. Morning masulod gyapon ako ang admin sa EW73. So, kaning yan ipis wifi, yan ipis wifi, muna na itong i-VLAN mode. So, VLAN mode na. Wala na kayong buhaton, settings, muna na siyang kuhan. So, click apply. So, once nga mo man apply ani, kanin yan ipis wifi, ako gikabit ani na ado nga naka VLAN 22. So, simply, kaning EW73, naido ako mong SSID. Ang premier SSID is kanang yan piece wifi nga naka-VLAN mode. Walay password. Ang ikadong SSID, settings ang pangalan, naka-password o naka-hide. So, ang purpose na nga na is para ma-open niyo po mo yung admin kahit nga naka-VLAN mode na. So, sa settings niya po ito naka-connect. Sumusulod ta sa yung IP. Si maka-open niyo pong ka. Sa naka-VLAN mode na si EW73 mo. So, nahulog lang do ka SSID. Tapos, ang isa naka-VLAN, ang isa wala. So, na-open niya po na ko siya. Karon try na tag-connect sa yan ng piece wifi. Dapat mo redirect siya sa or ma-open mo siya ang portal sa piece wifi. Click ka. Yan ang piece wifi. Connect. Lahat ma-connected siya. So, since connected na, dapat ibalik na to sa DHCP ang network niya, ang network IP, ang IP niya. So, obtain. Then, karon okay ka sa portal. So, ano lang, kung open siya portal, dapat naka-DHCP mode main. Dapat naka-DHCP mode siya. May IP niya. Obtain lang. Obtain yan. Tapos, pag gusto ka mo balik siyang admin, kaya gusto mo siya i-change ang kunuhay, i-change mo na yung pangalan sa wifi, open na dali, wala dito siya sa tender, pagkasulod, nakapul lang siya sa pagkakuan. Kung buhato ni mo, open ka dali, connect ka dali sa settings. Tapos, type mong 10, 1, 2, 3, 4, so, di ka po maka-open na rin guys since kay naka-obtain siya. So, dapat static na to ang yang IP. Nice. Properties. Ayan. 192.168.2. Okay. Refresh na muna. So, na-open ka pa na ko yan. So, diri, maka-open kasi yung mga admin basta naka-static IP ka diri. Diri, maka-open kasi yung portal basta wala na ka static IP diri. Ano lang, ang purpose ng ani is pang settings lang sa imong admins para no need na ka magsige og reset kung sakaling i-change manggaling mo ang
channel or ang pangalan. So karon this time natin i-change ang iyang piece wifi. Kunuhay, ibalhin mo siya na lain tindahan or location. So masaya ko na ko siya. Apply. Kaning settings, imo wala yung makita. Naka-hide na ni, naka-password pa good. Sa ubang users na kung naka-deploy na, hindi siya makita ng kanila na nakabilan. Kanina ang wala nakabilan. Ato kasi area, yung mas mong settings, connect ka diri. So, lang siya kasimple. So, karon mo connect karon sa portal sa Peace Wi-Fi. So, once ka mo connect ka sa portal sa Peace Wi-Fi, ibalik mo siya as obtain para imo ang Peace Wi-Fi mo generate og IP. Obtain mo siya. Kaya tapos click ka sa test. So, from yan na, gibaling na test Peace Wi-Fi. Connect. Tapos siya mag-connect. Okay, connected na. So, maka-open ta siyang portal. Yan. Dere, naka-connect ni Dere. Tingnan na ito. Naka-connect eh. Ito mga kasabilan mo di-connect. So, lang. Kayo at least di na ka mag-reset kung sample naka-deploy ni siya sa taas sa nag-antena. So, nulid na nga ina-open mo ang EWC tapos i-hard reset mo. So, mo lang, mo-connect lang kasi mo ang hidden nga SSID nga naka-password. Na ang purpose niya is for settings lang. Mag-set ako or mag-configure ko sa imong antenna niyo. So, I hope na sundan ninyo and salamat.